Kamusta? Maligayang pagdating sa Jewish World Weekly sa I24 News English. Ako si Emily Francis. Bawat linggo, tinututukan natin ang mga kwento, issue at personalidad na may kinalaman sa mga Hudyo dito sa Israel at sa diaspora, ang pandaigdigang komunidad ng mga Hudyo. Tulad ng dati, uumpisahan natin sa mga pangunahing balita ng mga Hudyo ngayong linggo. Panurin. Ayon kay Mark Carney, nabibigo ang Canada sa mga Canadian na Hudyo at babala niya mabilis na tumataas ang antisemitismo. Nagpakilala siya ng bagong Faith Advisory Council na pinamumunuan ni dating Senador Mark Gold para labanan ang antisemitikong puot. Lampas 2 katlo ng mga krimeng may motibong relihiyon noong nakaraang taon ay laban sa Canadian na Hudyo na 1% lang ng populasyon. Iniimbestigahan ng pulisa ang lumabas na video noong nakaraang taon kung saan inabuso sa kalye sa London si Dame Helen Mirren, tinawag siyang masamang Zionista habang kasama ang asawa. Hindi Hudyo si Mirren pero bumisita na siya sa Israel at gumanap bilang Hudyo tulad ni Golda Meir sa pelikula. Inaprubahan ng Senado ng Berlin ang pagpapalit ng pangalan ng kalsada malapit sa Reichstag bilang Yad Vashem Street bilang pag-alala sa Holocaust at pagtutol sa antisemitismo. Kasabay nito, binuksan ng Yad Vashem ang unang Holocaust Education Center nila sa labas ng Israel na nasa Germany. Hunyo ang Pride Month, kaya maraming lungsod sa kanluran ang naghahanda para sa taunang Pride Parades. Gayunpaman, magkakaroon ng isang kapansin-pansing wala sa parada sa Roma. Hindi magwawagayway ng bandila ang Jewish LGBTQ group na Keshet Italia matapos hilingin ng organizers na pumirma sila ng waiver na kumukondena sa genocide sa Gaza, kundi ipababawan silang sumali sa parada. Tumanggi silang pumirma. Kasama ko ngayon si Ariel Heller, ang presidente ng Keshet Europe at miyembro ng board ng Keshet Italia. Una sa lahat, maraming salamat sa pagsama sa amin. Maari mo bang ikwento kung paano mo nalaman na binawi ang imbitasyon at ano ang naging unang reaksyon mo sa desisyong iyon? Nasa meeting talaga ako noon kasama mga organizer ng Roma Pride. Ano nangyari? Ang ibig ko sabihin, nagsimula ang sitwasyon noong 2025 nang kami ay nakaranas ng 30 pag-atake sa aming float sa Roma Pride. 2025. Tinatawag kami mga terorista, mamamatay tao, kahit wala naman kaming dalang pambansang watawat. Dahil lang yun sa pagiging Hudyo at queer namin. Paulit-ulit naming hiniling sa tagapag-ayos ng Roma Pride na manindigan at hayaan kaming makilahok sa koordinament na siyang asambleya ng lokal na LGBTQ+ na organisasyon. At nung pagpupulong nung ika-25 ng Mayo, sinabi talaga nila sa amin na hindi kami tinatanggap sa coordinament na ito. Pero hindi lang yon. Sinabi rin nila sa amin na simula ngayong taon, hindi lang kami magkakaroon ng access para magkaroon ng track sa parada. Alam mo, ang pagkakaroon ng track ay hindi lang visibility para sa komunidad, kundi pati seguridad din. Dahil pagkatapos ng nangyari noong nakaraang taon, may isip ko na imposibleng makasali kami ng ligtas kung wala, alam mo na, yung seguridad na dala ng pagkakaroon ng ganitong plataforma. At kaya nandun ako sa pagpupulong, nandun ako sa meeting kasama mga organizer. Kaya isa ako sa mga unang-unang nakatanggap na impormasyon. Sa totoo lang, 2 taon na ako natatrabaho para sa Roma Pride. Kaya talagang mahirap at emosyonal na sandali yun para sa akin. At pagkatapos, naglabas sila ng pahayag 5 minuto pagkatapos at sabihin na natin 10 minuto matapos ang meeting. At ginagamit nila ang platapormang ito laban sa isang maliit na organisasyon gaya ng Sketchy Italia. Nakakainis ito, nakakadiri. At dito sa Europa, sa 2026, hindi pa rin makakalahok ang mga Hudyo. Ayokong sabihin na sa isang pride, pero sa pangkalahatan, sa ilang mga sosyal na konteksto, tulad ng ganitong mga kaganapan, alam mo na. Napansin mo ba talaga ang pagbabago sa pag-uugali patungo sa inyong grupo at mga kapwa-miyembro ng komunidad nitong mga nakaraang taon? Hindi lang mula sa mga organisasyon tulad ng Rome Pride, kundi pati na rin sa mga tao. Kung babalikan natin ang aming paglahok 3 taon na nakalipas, yon ay isang espesyal na sandali
kung saan pinalampakan kami ng mga tao habang nasa parada. Siyempre palaging may mga maliit na anti-Semitic na pag-atake, pero hindi sila ganun kalakas at kasing delikado na nangyari noong nakaraang taon. Alam mo, pagkatapos naming tumigil ng 1 taon, dahil naramdaman naming delikado kami pagdating sa seguridad at sa pagkakaugnay namin sa kilusan na ito, at pagkatapos, sumali ulit kami kasamang aming European organisasyon nung nakaraang taon sa Roma Pride. At ngayong taon, alam mo, naging malinaw din ang pagbabago dahil sa mga organizer. Pero ang mga tao sa pangkalahatan, alam mo, ay nagbabago na rin ang pananaw patungo sa aming organisasyon. Pero muli kami ay isang organisasyon na nakatuon sa mga issue ng anti-Semitismo at anti-queer na diskriminasyon na nararanasan ng mga Italiano at Europeo na Jewish queer na tao. Minsan wala naman talaga kaming koneksyon sa Israel. Ilan sa miyembro namin ay hindi rin bumubuto sa Israel. Hindi nga namin, alam mo, wala ko numero ni Netanyahu kaya hindi ko siya matawagan at sabing tumigil na siya. Kaya ang nangyayari, ang ugali ng queer movement sa ngayon ay parang kailangan natin pumili ng panig. Pero parang ganito yon. Ayon sa definition ng IRA, isang uri ng anti-Semitismo ang paghingi sa isang Hudyo na pumili ng panig tungkol sa mga ginagawa ng isang banyagang bansa. Kaya medyo nakakalungkot ito. Ariel, salamat. Ariel Heller, Presidente ng Keshet Europa. Hangad ko ang lahat ng mabuti para sa iyo sa hinaharap. Salamat sa pagbibigay ng plataforma nito sa amin. Talagang mahalaga na maikalat ang mensaheng ito sa buong kontinente, sa buong Israel at kahit saan. Isang usapin ito ng demokrasya. Maraming salamat ulit, Tito. Kaya isang kaso na gumambala sa Argentina ng mahigit 1 dekada, si dating Piskal Bibiana Fain ay kinasuhan dahil sa paghawak niya sa kaso ng pangpatay kay Alberto Nisman noong 2015 ang investigador sa pambobomba sa AMIA. Ayon sa mga piskal, hindi niya napreserba ang crime scene at posibleng siya ang nakasira ng ebidensya. Kasama natin ngayon si Damian Proctor, dating host at producer ng I-24 News English. Damian, natutuwa kaming makita ka at miss ka na namin. Pero bago natin pag-usapan ang sitwasyong ito, kumusta ka naman? Mayroon kang personal na koneksyon sa kasong ito? Kaya ikwento mo pa sa amin. Syempre, noong 2015 nagsampa ng kaso ang piskal na si Roberto Nisman laban sa Noy Pangulo na si Cristina Fernandez de Kirchner. 4 na araw matapos niyang isampa ang kasong ito, natagpuan siyang patay sa banyo ng kanyang apartment. At ako ang unang mamamahayag na talagang nakaalam nito. At ginamit ko ang dating tinatawag na Twitter na ngayon ay X para iulat ito. Ako ang unang taong nakaalam tungkol dito. Kaya ginamit ko ang X para mag-post tungkol sa nangyayari. Una kong itinvit na may nangyayari sa flat ng piskal. At pagkatapos ay kinumpirma ko na talagang patay na siya sa ibabaw ng isang lawa ng dugo. Ilang araw matapos nito, para paikliin ang kwento, nagsampa ang estado ng kaso laban sa akin. At habang nakikipagkita ako sa isa sa mga source ko, napansin namin ang isang tao mula sa Argentine Intelligence Service na naging malinaw sa akin na hinahabol ako ng estado ng Argentina. Kaya nagpasya akong gamit ang lahat ng meron ako noon na isang maliit na backpack lang, kunin ang mga gamit ko at umalis ng bansa at bumalik sa Israel kung saan ako nanirahan ng kalahati ng buhay ko. Walang duda, mahusay kang mamamahayag at pinahahalagahan namin ang iyong ambag sa I-24 News English. Ngayon, pag-usapan natin si Bibiana Fain. Na ngayon, mas mabigat ang kaso niya dahil sa pagtatago at umano'y pagpabaya sa crime scene. Nakagugulat ba ito para sa iyo at may kaunting katarungan din ba? Hindi talaga. Simula pa lang, alam na namin na may kakaiba sa buong proseso ng hustisya at lalo na sa usapin ng ransom kaugnay ng krimen. Alam mo, pinag-uusapan natin ang 12-12 ng tao nung mga unang oras kahit bago pa dumating si Piskal Bibiana Fain sa lugar ng krimen.
Pumasok sila sa lugar, meron kami na italang mahigit 20 katao sa loob ng flat at mga 30 pupa sa paligid nito. Kaya ibig sabihin, mayroong hindi bababa sa 50, baka mas marami pa o iba pang mga tao na hindi pa namin narehistro. Naglalakad lang sa paligid ng lugar, ginugulo ang crime scene, tinatapakan ng dugo at halos lahat ay nakokontamina. At sigurado, hindi ito nakakagulat para sa akin at hindi rin sa karamihan ng lipunang Argentine. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sinadya talaga ito. Para subukan gawing mas mahirap para sa mga nag-iimbestiga pagkatapos napatunayan na halos isang pagpatay na ito. Mula sa simula, itinulak ng gobyerno ang teorya, ang kwento sa kanilang media na si Prosecutor Nisman ay nagpakamatay. Kaya naging magulo ang crime scene. At hanggang ngayon, napakahirap talagang aminin kung ano talaga ang nangyari doon, pero ayon sa mga autoridad ng hustisya sa Argentina, ito ay isang pagpatay at malinaw ito. Ang Argentina na yon ay naging ibang-iba na sa politika kumpara nung 10 taon na ang nakalipas. Si Pangulong Javier Milei, kilala sa pagkahilig sa mga Hudyo, ay nagsisikap baguhin ang ugnayan, bumisita sa Israel at nalaman na posibleng rabing Hudyo ang sarili niyang lolo o lola. Sa tingin mo ba magkakaroon ng hustisya para sa mga biktima ng AMIA at para kay Nisman? Ako ay talagang masahan tungkol sa kung ano ang ginagawa ng gobyernong ito sa kasong ito. Sa tingin ko, marami nang naging progreso. Naniniwala ako na ang pagkakahanay ng Argentina sa US at Israel ay maaring magdala ng mga bagong oportunidad para maisulong ang kaso. At ang dahilan dito, simple lang, dahil ang Argentina ay naka-align noon sa kabaligtarang panig sa Iran sa mga gumawa ng pambobomba sa Buenos Aires. Nakipag-alyansa sila sa kanila. Si Pangulong Fernandez de Kirchner, siya ang nagpadala ng Memorandum of Understanding sa Iran na talagang nakakagulat. At si Alberto Nisman, kaya naman, ginamit niya ito bilang ebidensya para ilantad ang pagtatakip na ginagawa ng administrasyon ni Fernandez de Kirchner pabor sa mga Iranian kapalit ng pabor mula sa Iran. Kaya naman medyo optimistiko ako, pero may masama rin akong karanasan sa personal na antas, pati na rin sa sistema ng Argentina. Kaya naman umasa ako na bagong ebidensya ang lalabas siguro sa mga susunod na buwan, hindi kinakailangang mula sa panig ng Argentina, kundi mula sa mga banyagang ahensya o banyagang elemento na kaalyado ng Argentina. Damien, maraming salamat. Masaya akong makita kang uli. Inat, sana magkita tayo ulit sa Israel. Maraming salamat talaga. Sa tingin mo ba, isa na naman itong hakbang ng pagbubura ng kasaysayan ng mga Hudyo? 100 taon na ang nakalipas, may 1 milyong Hudyo sa Belarus at 90% sa kanila ay pinatay noong Holocaust. Ang pag-asa at pahintulot na magtayo ng memorial at palawakin ang museo ng mga Hudyo bilang pag-alala sa mga biktima ay biglang nawala. Kasama natin ngayon si Arthur Lifshitz, tagapangulo ng Jewish Religious Union ng Belarus para magbahagi ng dagdag impormasyon. Magandang araw at salamat sa pagsama sa amin. Magandang araw, ako si Arthur Lifshitz. Salamat sa pag-imbita sa akin. Una, ipaliwanag ang kasaysayan ng mga Hudyo sa Belarus at ang kanilang ambag sa lipunan sa loob ng maraming siglo. Alam din naming alam mo ang mga sumunod na pangyayari. Ang kasaysayan ng mga Hudyo sa Belarus. Alam mo na ang Belarus ay nasa gitna mismo ng rehiyong pinahintulutang tirhan ng mga Hudyo at maraming bayan at nayon sa Belarus ay mayorya ng populasyon ay mga Hudyo. At malaki ang naging impluwensya ng mga Hudyo sa kasaysayan ng Belarus. At maraming mga tagapagtatag ng Israel ay nagmula sa Belarus. Maraming sikat na tao galing Belarus. Kaya noon, bago ang Holocaust, ang Belarus ay isang napakaaktibo at maunlad na komunidad ng mga Hudyo.
Ang ilan sa maliliit na shtetl ay 95% mga Hudyo noon bago ang Holocaust. Pero sa kasamaang palad, halos 100% ng populasyon ng mga Hudyo ay nawala dahil sa Holocaust. Ngayon, ikwento mo naman, bumabalik tayo sa simula ng makabagong panahon, isang gawa ng pagmamahal at pag-asa na ginugunita ang komunidad ng mga Hudyo. Nung nakaraang taon, inaprobahan ng pagpapalawak ng Jewish Museum sa Novogrudok. Naramdaman mo ba noon na pagkakabigyang katarungan at pagkilala yon? Ikwento ang pakiramdam mo. Sa totoo, natatangi talaga ang kaso ng Novogrudok sa Belarus. Ang pagtakas sa Novogrudok ang pinakamatagumpay na pagtakas mula sa ghetto sa pamamagitan ng lagusan na hinukay ng mga bilanggo ng ghetto ng Novogrudok. At mahigit 232 bilanggo ng ghetto ang nakatakas sa pamamagitan ng lagusan. Hindi lahat sa kanila ay nakaligtas, pero marami ang nakaligtas, higit sa 100, at ang lagusan ay 200 metro ang haba. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, ang komunidad ng mga Hudyo at ang Unyon ng Relihiyong Hudyo, nagpasya kami na may puwang para sa Holocaust Museum sa Belarus. At nagpasya kami na ialok ang Novogrudok bilang lugar na iyon dahil alam namin ang kasaysayan, alam namin ang kamangha-mangha at natatanging pagtakas. At kami kasama ng isa pang malaking pundasyong pangkawanggawa na tinatawag na PEACE ay lumagda ng kasunduan sa pamahalaan ng Novogrudok upang magbukas ng isang museo ng Holocaust. Sa totoo lang, hindi lang ito Holocaust Museum, kundi ang Museo ng Holocaust at Jewish Resistance sa Novogrudok na nakabase sa umiiraal ng Museo ng Jewish Resistance sa Novogrudok na aktibo na sa bayan mula pa noong 2007. Noong 2025, nagpasya kaming palakihin pa ang eksibisyon. Ang kwento at ilagay ang Novogrudok sa mapa bilang museo ng Holocaust at Jewish Resistance. At nilagdaan na namin ang tamang kasunduan. Nagsagawa kami ng isang internasyonal na symposium kasama ang mga eksperto sa Holocaust mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa USA, UK, Canada, Israel, Russia, Belarus. Kasama sa symposium sa kumperensya sina Martin Din, Joanna Michlich at iba pa. At lumiha kami ng Advisory Council. Lumagda kami ng isang memorandum para sa susunod na 5 taon upang magkaroon ng roadmap patungo sa pagtatayo ng museong ito. At mabait na pumayag ang munisipyo na ibigay ang mga gusali ng dating kung saan sila nakatayo sa dating ghetto, ang mga gusali ng barracks kung saan nanirahan ang mga bilanggo at iba pang mga gusali sa lugar. At naghahalap din kami ng mga mamumuhunan, mga donor na susuporta sa aming proyekto. Arthur, sandali lang Arthur, pasensya na kung naistorbo kita. Kailangan na nating magpatuloy dahil talagang naubusan na tayo ng oras. Pero gusto kong ipaliwanag mo sa amin, alam mo na, ng maikli hanggat maaari. Alam naming nagulat kayo sa walang abisong pag-auction at pagbebenta ng Jewish ghetto sa isang pribadong maminili. Ano ang mangyari at anong uri ng legal na hakbang ang maaari ninyong gawin kung meron man? Pasensya na kung masyado akong naging emosyonal. Hindi, talagang nakakaantig ito. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Siyempre, napaka-interesante nito. Oo, kasi tayo ang susunod na henerasyon at tagapagdala ng pamana at kasaysayan. Totoo, ang mga gusali sa dating lugar ng ghetto ay naibenta sa isang pribadong individual. Kami bilang isang komunidad, bilang isang unit ng relihiyong Hudyo, ay wala kaming alam tungkol sa bentahang ito. Ibinenta ang mga ito sa isang kumpanya at sa isang pribadong individual na meron ng hindi museo, kundi parang isang theme park na hindi kalayuan sa kabisera. Maganda ang theme park na yon na nagkukuwento ng kasaysayan ng Belarus sa pamamagitan ng karanasan ni Emir.
Pero talagang nag-alala kami. Una sa lahat na ang mismo mga gusali at mga heritage building kung saan matatagpuan ang museo ay naibenta sa isang pribadong individual na hindi nagbibigay sa amin ng garantiya para sa kinabukasan ng museo. At pagkatapos ay nagsimula na ang usapan tungkol sa paggawa nito bilang isang immersive na karanasan sa ghetto na magkakaroon ng mga tao na dadaan at maiintindihan kung gaano kahirap at nakakakilabot ang naranasan ng mga bilanggo sa ghetto na may mga tour na may barbed wire, alam mo na, mga manikin na nakabihis bilang mga sundalong Nazi. Ang lahat ng may kinalaman sa Holocaust ay dapat gawin ng mainat at may pakikipagtulungan sa Jewish community sa mas malawak na mundo, sa mga inapo ng mga nakaligtas, sa mga eksperto at sa mga museo. At muli, ang aming ikinababahala ay pribadong pag-aari ang museong ito. Ibig ko sabihin, una sa lahat, hindi pa ako nakarinig kahit saan sa mundo ng karanasan ng isang pribadong pag-aari na Holocaust Museum. At saka tanging ang estado lang ang makakatiyak na ang museo sa hinaharap ay mananatili sa layunin nito, mananatiling bukas sa publiko at hindi magbabago ng konsepto. Talagang kapansin-pansin at napakaganda na ipinagpapatuloy mo ang pamana ng mga nakaligtas at ng mga nawala ang buhay. Kaya Arthur Lipschitz, maraming salamat sa iyong oras at sumusuporta kami sa iyo para makamit ang hustisya. Salamat. Salamat! Maaring parang magkasalungat, pero ngayon, isang Israeli chef ang nag-uugnay ng kosher na pagkain at fine dining at nakatanggap ng Michelin star, ang pinapangarap na paranal para sa mga dekalidad na kainan. Si Raz Shapchay, chef na ipinananak sa Israel at nakabase sa Miami, ay gumagawa ng kasaysayan dahil ang kanyang restaurant na Mutra ang unang kosher restaurant na nakatanggap ng prestigyosong rating na ito. At kasama natin siya ngayon mula sa Miami at binabati ka namin. Hey, magandang umaga. Kumusta ka? Ayos lang. Anong pakiramdam? Sa panahon ngayon na maraming kainan at tao ang inaatake sa iba't ibang panig ng mundo, siguradong masarap ang pakiramdam mo ngayon. Napakasarap ng pakiramdam. Pakiramdam ito ng respeto, ng karanalan, pakiramdam ito na gusto kong maranasan ng lahat. At ito ay isang bagay na dala-dala ko sa aking puso bilang isang misyon. Una sa lahat, para ipakita sa mundo na hindi tayo naiiba. Alam mo yun? Na pareho lang tayo. Meron tayong magandang lutuin tradisyon. Meron tayong kamangamangang pamana. At gusto ko nung mga panahong yon na ipakita sa mga tao na meron tayong magagandang liwanag sa buhay. Alam mo yon? O ikwento mo naman ang tungkol sa pinagmulan mo. Alam kong lumaki ka sa Jerusalem at nagsimulang maghugas ng pinggan noong 13 ka. So, naging sous chef ka ba ng Safta mo? Mukhang espesyal talaga relasyon nyo. Siya ba nag-inspire sa'yo? Ooh! Si Safta Mucha ang aking pinakamalaking chef na habang buhay kong titingalain, pag-aaralan at pahahalagahan. Nagsimula akong maghugas ng pinggan, taga Jerusalem ako. Maraming yugto ng buhay ko at dito rin ako napunta sa Miami. Nagsimula ako maghugas ng pinggan dahil naniniwala akong dapat magsimula sa ibaba kung gusto mo magtayo ng isang bagay. Nung panahong yon, palagi kong naunawaan ang mga busser, kusinero at tagahugas ng pinggan ko. Sila ang mga taong sobrang sipag magtrabaho. At ang maganda sa Mutra ay hindi sila mga empleyado ko. Hindi sila mga tauhan ko. Pamilya ko sila. May seremonya ako tuwing nasa restaurant. Nagyayakapan, nagmamahalan, at pinapahalagahan ang isa't isa. Ganito dapat sa pagpapatakbo ng restaurant. Bakit? Dahil kapag nagsisilbi ka ng pagkain, ang pagkain ay naglalaman ng napakaraming enerhiya. Iyan ang energy ang binibigay mo sa iba. Para sa akin, mahalaga na maramdaman ng mga tao ang kasiyahan tuwing pumupunta sila sa Mutra para maglingkod o magtrabaho. At ito ang isang bagay na pinaka-itinuro sa akin na aking lola. Sabi niya sa akin, pakinggan mo, huwag mo kalilimutan. Ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Maging mapagpakumbaba at mabuting tao. Gusto ko maniwalang nakakatulong ito. Talagang matalino siyang babae, pero bakit kosher? Ibig kong sabihin, ginagawa mong cool ito. Alam ko, tulad ng sinabi mo, bukas ang kusina at lahat na niyon. Bakit mahalaga yon? Hindi ka naman mismo orthodox. Bakit mo gustong ipalaganap ito at maghain ng masasarap na pagkain para sa lahat?
Pero isa sa pinaka-interesante at mahalagang bagay ay babalikan ko ang Michelin sandali lang. Layunin ng Michelin, ipakita ang karakter ng chef kapag nagbibigay sila ng bituin. Isantabi mo muna ang katotohanang bihasa ka sa iyong sining, mataas ang kalidad ng mga sangkap at mahusay ang teknik na ginagamit mo. Pero isa sa pinakamagagandang bagay ay ang kwento na sinusubukang ikwento ng chef kapag siya ay gumagawa ng menu. Hinahanap ko nun ang sarili ko dito. Mag-isa lang ako, kaya minsan nakakalimutan ko kung sino ako at saan ako galing. Hindi rin ako masaya nun. Sa araw nagising ako at naisip, sino ka sa isang babae sa buhay ko? Alam mo, hindi ka umaasta na parang isang tunay na Hudyo. Hindi ka umaasta na parang isang Israeli. Nakatira ka sa Estados Unidos. Natauhan ako bigla, kaya kapag tinanong ako kung bakit ako nagko-kosher, simple lang ang sagot. Iyon talaga ako. Iyan ang kwento ko, iyan ang pamana ko, iyan ang relihiyon ko. Iyan ang aking pamana. Ito ang niluto ng lola ko para sa akin. Hindi niya ako ipinagluto ng pagkaing hindi kosher. Kaya para ikwento ko ang kwento, dapat akong maging tapat sa sarili at sa Diyos. At sa huli, ako, ang maganda at kamangha-mangha kong partner, si Michael, ang manager ko, si Noah, kailangan naming maintindihan ang isang bagay. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at ayaw kong makalimutan yon. Gusto ko lang may ipakita sa'yo, nakuha namin ito kahapon. Wow! Tingnan mo yan! Ang astig naman yan! Wow! Muminiti siya sa'yo. Salamat. Alam ko maabala ka pero nais ko talagang ihandog ito sa ating magagandang kababayan. Inihandog ko ito para sa ating lahat. At higit sa lahat, iniaalay ko ito sa mga naniniwalang hindi nila kaya dahil sa sinasabi ng lipunan. Hindi totoo, magaling ka. Ituloy mo lang at huwag pansinin ang hindi naniniwala sa'yo. Magbubunga ito ng ganito. Wow! Nagawa ko. Sobrang emosyonal. Salamat ulit at salamat sa inyong lahat sa panonood ng Jewish World Weekly. Puno ng mga balita ang palabas namin para sa inyo ngayong araw. Sana'y maging maganda ang natitirang bahagi ng inyong linggo. At magkita-kita tayo ulit dito sa susunod na linggo.